Ngayong araw ngayon, kunyari bagong gising ako. Pero bagong gising po talaga ako. At dahil sobrang aga kong nagising, maaga kong sisimulan yung aking mga duties dito sa bahay. Pero syempre, kailangan ko muna gawin yung aking morning routine. Para naman magising ako ng todo baga. Ito talaga yung kauna-unahang ginagawa ko pagkagising ko ng umaga. At para na din hindi umalingasaw yung mga bad breath natin, kailangan natin mag-toothbrush. Hanggat hindi pa kasi ako nakakapag-toothbrush, feeling ko hindi pa rin ako nagigising. Then after ko mag-toothbrush, naghilamos na din ako at gumagamit ako ng facial wash. Hindi naman maselan yung mukha ko kahit anong sabon pa yan, basta hindi lang sabon panlaba. At syempre, ang pinaka-importante, hinugasan ko rin yung kilikili ko. Mahirap na kasi magkumpiyansa, tag-init ngayon dito sa Saudi Arabia, tapos bumabaha ng mababaho ang kilikili dito. Tapos dadagdag pa ba ako sa kanila? Hoy, baka hisam yan. Sa totoo lang mga badi, parang polluted na ng amoy kilikili dito sa Saudi Arabia. Alam mo yung kung sino yung makakasalubong mo, amoy kilikili talaga? Hindi mo naman sila pwedeng sawayin kasi baka sabihan kang nakikiamoy ka na nga lang. Magrereklamo ka pa. Hoy, baka isam yan. Tapos sa mga oras na to mga badi, naglalagay na din ako ng mga anik-anik sa mukha ko. Pero joke lang mga badi, nagfe-facial cleanser lang ako. Pagkatapos kong mag-cleanser, naglalagay din ako ng moisturizer sa mukha. Magdra-dry kasi to pagka hindi mo nilagyan ng moisturizer sa sobrang init. Then yun lang naman yung ginagawa ko sa mukha ko. Magki-cleanser, tapos moisturizer, and then tapos na. Tapos ngayon, pwede ko nang simulan yung mga task ko dito sa bahay. Oo nga pala mga badi, naka-day off nga pala ako ngayong araw. At para doon sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Hisham at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 9 years. Nagtatrabaho po ako bilang isang merchandiser sa isang private company sa loob ng isang hospital. At dahil dyan, maraming nagsasabi sa akin na sobrang ganda daw ng trabaho ko dito kasi pa-chill-chill lang ako, pa-vlog-vlog lang. Pero syempre, hindi nyo naman na nakikita yung mga paghihirap na napagdadaanan din namin dito. Yung buhay namin dito at trabaho namin dito, hindi naman nalalayo sa trabaho at buhay dyan sa Pilipinas eh. Lalo na pagka sobrang independent mong tao. Kasi ganun dito sa abroad, kailangan mo lang maging independent. Kailangan mong mag-rely sa sarili mo at wag umasa sa iba. Kasi lahat kami dito, nagpapakapagod para sa pamilya namin dyan sa Pilipinas. Nagpapakapagod kami dito para someday, hindi na namin kailangan iwanan yung mga mahal namin sa buhay dyan sa Pilipinas. Pwede na kami magstay dyan na hindi nagugutom. Ang hirap-hirap kaya ng buhay na walang mama. Yung kahit nilalagnat ka na, tapos wala kang tatawagin na mama. Yung wala kang mama na tatawagin mo, tapos magluluto ng mga pagkain. At ang pinakamahirap doon, puro sermon na lang ng manager mo ang maririnig mo. Hindi mo na maririnig yung mga sermon ng mama mo. Nakakamiss din kaya yun. Sa mga oras kasi na to, sobrang namimiss ko yung mama ko eh. Gusto ko na siyang yakapin, kaso ang layo-layo niya. Gustuhin ko man umuwi, pero hindi pwede. Kasi para din naman to sa amin eh. At isa pa sa pinakamahirap sa pagiging OFW, yung nasanay ka na lang kumain na mag-isa. Ang sarap kaya kumain na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Mga kapatid mo, mama mo. Pero pagka dito ka sa abroad, nako, wala lahat yan. Kailangan mong tiisin lahat yun. Kaya wag niyo pong sasabihin na chill-chill lang kami dito. Kasi hindi po totoo yan. Marami po kaming tinitiis. Marami kaming sinasacrifice. At sa mga oras na to, nagpapalit na ako ng cover ng kama. Kung matagal na kayo nanonood sa mga vlog ko, alam niyo yun na every week ko talaga pinapalitan to. Marami din nagsabi sa akin na bakit daw puti yung napili kong cover ng kama ko. Nagmumukha daw akong pasyente sa higaan ko. Walang totoo niyan, sobrang comfortable lang talaga akong humiga sa puti. Ewan ko ba kung bakit. Iba yung pakiramdam ko pagka yung cover ng kama ko ay puti. Parang yung pakiramdam ang gaan-gaan, tapos ang linis-linis, tapos ang sarap-sarap huminga. Tapos ang advantage ba na puti yung cover ng kama mo, hindi mo pwedeng ipangpunas yan kasi halatang halata dyan. Uy, baka isam yan. Diba totoo naman yun mga buddy? Mahahalata pagka pinangpunas mo yun. Then after ko dun sa kama, inayos ko din tong side table ko na punong-puno ng laman. Laging overload tong side table ko kasi lahat ng kailangan ko gusto kong ilagay dyan lahat. Hindi nga magkasya lahat eh. Minsan nga pati rice cooker ko na ilalagay ko din dito sa akin side table. Gusto ko kasi yung lahat ng daily needs ko nandyan palagi. Yung nakikita ko palagi pag gising ko pa lang. Tapos weekly ko din to sila nililinis. Kaya lang, nagugulo din talaga. Ang dami laman. Uy, bakit may kondom dyan? Mababas na naman ako neto. Sasabihin na naman nakikipag-jerjer ako dito. Pero sa totoo lang, ang tagal na neto dito sa akin side table mga buddy. Hindi ko lang alam kung kailan ko magagamit to. Baka expire na nga eh. Hindi pa kasi dumarating yung taong paggagamitan ko neto. Huy, nasan ka na ba? At dahil tapos na nga akong mag-ayos, isa din to sa mga ginagawa ko. Is either masaya ako o malungkot ako, ito talaga yung hindi ko nakakalimutang gawin. Doon sa mga dating nanonood sa mga vlogs ko, alam na nila yung kwento nitong memories jar na to. At doon sa taong deserving na makabasa nito, tandaan mo, wala ka nang kawala pagka nabasa mo ito. Then yan lang naman yung makikita dito sa higaan ko. Wala din naman ako masyadong gamit. Sa ilalim ng kama ko, ginawa ko lang storage ng mga sapatos ko. Hindi rin kasi ako masyadong mahilig mag-ipon ng mga bagay-bagay na hindi ko naman nagagamit everyday. Mas doon kasi ako sa practical eh. Kung ano lang yung kailangan ko, yun lang yung ikikip ko. Total, hindi naman ako magtatagal sa lugar na ito. One of these days, aalis din ako dito. At tanging mga alaala ko na lang ang maiiwan at matitira dito sa lugar na to. So paano ba yan? Maglalaban na ako. See you in the next one.